Pwede na tayo mag-start? Sa Biyernes na grupo, ma'am. Yung natitira para sa semifinals. Sabi daw may natitira pa. Baka po si Kaparida at si Tabanaw, ma'am, kasi di po namin siya kagrupo, ma'am. Di po namin sila kagrupo. Baka sila pong dalawa, ma'am. Elsie, Kaparida, and Teresa Tabanaw. Kayo na lang ba yung natitira sa semifinals? Yes po, ma'am. Sige, please, start na ta. Sige, para makastart na rin ang Friday group. Salamat. Teresa. Start na ta, please. Nakita na ni mo, Teresa? O makita na si Chelsea. Kay, asa kay kada pick Taro up? ba? Nakuhaan sa tungkulin at gamit ng wika. Wait lang, ha. Sana? Ano, Chelsea? Oh, nakikita na. Wait, sa. Sige, Teresa. Makita na ni mo? Ah, Sige. Ikaw na. Kitara, kitara. magandang hapon po sa lahat. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang gamit ng tungkulin ng wika. Ano nga bang tungkulin at gamit ng wika? Chelsea, Ha? ang wika ay may iba't ibang kahalagahan at tungkulin. Ayon kay Michael Halliday, may 7 tungkulin at gamit ng wika. Una, ito ay ang instrumental. Ang wika ay instrumental kung ang sinasalita ay
nakikiramay sa pangangailangan ng mga tao sa paligid, lalo na kung may mga katanungan na kailangan sagutin. Ginagamit rin ito upang mangyari o maganap ang mga bagay-bagay tulad ng pag-uutos, pagsasalaysay o pagpapahayag, pagtuturo at pagkatuto sa karunungang kapaki-pakinabang, pagbibigay panuto, pangangalakal, paggawa ng liham at iba pa. Halimbawa, kapag tayo ay nasa bahay at inutusan tayo ng ating ina na maghugas ng pinggan. Pangalawang halimbawa, kapag ang sulat sa pisara upang ibigay ang takdang aralin ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, ang instrumental, ito ang ginagamit ng wika upang matugunan ang kinakailangan o gamit ng isang tao. Karagdagang halimbawa ng wikang instrumental ay ang gumawa si Jasmine ng liham pangkaibigan kasi hindi na makakadalaw sa kaarawan nito. Chelsea, please connect. Kana? Regula. Pangalawa, regulatorio. Ang wikang regulatorio ay gumagabay sa kilos at asal ng iba. Itunuturing instruksyon o ang pag-control na anong gawin tulad ng pagtakda ng mga regulasyon, direksyon o proseso na kung paano ginagawa ang isang particular na bagay, pag-aayon, pagtututol at iba pa. Halimbawa nito, kailangan inumin ang gamot na ito sa 4 sa isang araw o magbawas ng bilis kung ikay nagmamaneho sa mabato na bukid. Ang regulatoryo ginagamit upang makontrol ang pag-uugali o asal ng isang tao. Karagdagang halimbawa nito ay papayagan kitang sumama ngunit kailangan mong umuwi ng maaga. Pangatlo ay ang interactional. Ang wika ay interactional kung may interaction sa isa't isa o pagkakaroon ng contact sa iba at bumuo ng pagkakaugnayan sa pamamagitan ng pakikipagtalakayan ng tao sa kanyang kapwa. Mga halimbawa ng wikang instructional ay tulad ng pagpapaalam, pagbibigay galang o pagbati, paggawa ng liham para sa isang tao at iba pa. Ang halimbawa nito ay ang pagmano sa mga magulang o nakakatanda o kaya ang salamat po. Okay, Teresa, baka may gusto kang tanong sa kaklase mo? Friday group, pwede ka na mag-umpisa ng tanong? Magtatanong na po ako, ma'am. Tawag ka lang ng isa, please. Si ano po, ma'am? Angie po, ma'am. Anong pangalan? Angie Salomon. O Salomon. Binibining Solomon. Yes, ma'am. Sige, anong tanong mo? Ano? Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang tungkulin ng wika? Kailangan nating malaman ang tungkulin ng wika sapagkat anumang bagay o gawain saan mang lugar o pagkakataon, ang wika ang lagi nating ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ito importante. Okay, salamat.
Sunod si Kaparida na. Salamat. Ano? Yes po, ma'am. Okay po, ma'am. Wait lang po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, ma'am. Ang wikang Filipino sa mga piling disiplina. Ang Filipino ay hindi lamang medium na pagtuturo o disiplina. Ito ay isang pambansang pananagutan. Ang papel ay kritikal ng paglilimis sa sistema ng edukasyon na pinaiira sa kasalukuyan, samantalang iginigiit ng kagawaran ng edukasyon sa pagpapatupad ng bagong kurikulum kaugnay ng K-12 program. Bahagi na anumang gawaing pangtao, ang wika, kaya upang ganap na makaunawaan ng bawat isang mamayanan ng isang bansa, ay nararapat lamang na pahalagahan ang sariling wika. Kaya ang Filipino, ito ay hindi lamang klase o ordinaryong pagtuturo o pagdisiplina dahil ito ay ating pambansang pananagutan. Sa pagpapatupad ng bagong curriculum, na K-12 program ay isang bilang disiplina na potensya ng pagtuturo ng pamanitikan ng kaugnay na dito ang bagong curriculum na K-12 program. Tayong Pilipino ay may iba't ibang gawain, kung baga isang panahuin na kanilang nakasanayan o paniniwala, sa ganon ay magkakaroon ng kaunawaan ng bawat mamayanan ng isang bansa na kailangan natin pahalagahan ang ating sariling wika. Ang wikang Filipino sa iba't ibang disiplina, isang malinaw na katotohanan na sa kalusukuyan ng panahon, ang wikang Filipino ay tanggap at ginagamit ng mga Pilipino anumang tribo o grupo ang kanilang pinanggagalingan. Sa panahon ng wikang Filipino at sa iba't ibang disiplina ay makakatulong ng malaki sa pagpapaunlad ng ating wika na ito. Sa Filipino, sa iba't ibang disiplina, may multidisiplinaryo, interdisiplinaryo at transdisiplinaryo. Ang interdisiplinaryo ay kasama ng ang mga mananaliksik, mag-aaral at mga guro na layunin na magkakaroon ng pag-uugnay sa iba't ibang pananaw sa academic, profesyon at teknolohiya tungo sa isang espesipikong perspektibo para sa isang hangarin. Ay pagsasama ng dalawang akademikong disiplina, halimbawa ang paggawa ng interdisiplinaryong pananaliksik. Ang mag-aaral at ang guro ay kasama ng magkakaroon ng pag-uugnay sa iba't ibang pananaw. Ang multidisiplinaryo naman ay pag-aaral mula sa iba't ibang disiplina o multiple discipline. Ito ay pagsilip sa iba't ibang pananaw panlabas upang higit maunawa ang complex ang isang sitwasyon. Ito ay sa ibang pananaw panglabas, hindi lamang ang isang disiplina para maunawaan mo ang isang pangyayari o isang sitwasyon. Ang transdisciplinaryo ay ang paggawa ng estratehiyang pananaliksik na pumapasok sa iba't ibang larang o disiplina para sa holistikong pananaw. Isang pananaw sa isang larangan na sa pamamagitan ng ibang disiplina na muling ginamit sa iba pang disiplina. Yun lamang po, ma'am. Tapos na po. Salamat, Kaparida. May tanong ka? Tawag ka kahit isa lang, please. Opo, ma'am. Wait lang po. Ano po si... Jefferson po, ma'am. Okay, Jefferson. Opo, ma'am. Ito po yung tanong ko, Jefferson. Bilang isang Pilipino, ano ang iyong maibabahagi sa mga iba pang mga taong Pilipino kung ano ang magandang ipapakita o gawain na makakaunlad ng ating wika? Wait. Pakiulit po. Jefferson. Pakiulit pong tanong. Apo.
Bilang isang Pilipino, ano ang iyong maibabahagi sa mga iba pang mga taong Pilipino kung ano ang magandang ipapakita o gawin na makakaunlad ng ating wika? So bilang isang Pilipino, aking may babahagi ay ang pagiging isang maka-Pilipino na magbibigay ng wait. Bilang isang bilang isang Filipino, ang aking ma-contribute Oo. ay ang pagiging proud sa iyong sariling kultura at wika, yang kaya mong ipagbunyagi ang iyong pagiging Pilipino dahil ang pagiging makabansa ay nagsisimbolo ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Ito ay siyang nagbibigay sa atin ng kaunlaran tungo sa maganda at Maunlad. magandang tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ang akin lang ay ang pagiging maka-Pilipino dahil tayong Pilipino ay siyang Tutulungan. dahil tayong Pilipino ay siyang tinatawag nilang kahit anong unos na dumating sa ating buhay ay pilit pa rin tayong tumatayo dahil tayo ay katulad ng isang nara na kahit anong unos o bagyo pa yan ay ating malalampasan dahil ang pagiging maka-Pilipino ay nagdudulot sa atin ng kasaganahan at magbibigay sa atin ng tagumpay at kaunlaran sa bansa. Thank you po. Thank you, Jefferson. Pag Miss Universe na yan, ha? O sige, continue. Thank you, Chelsea. Now, dumako tayo sa finals na Aralyn. Salamat. Salamat po, ma'am. You're Ma'am, welcome. Ma'am, kang Carpela po, ma'am. Oh, okay, Carpela. Sige, salamat. Layunin. Nilayon ng mga mukahing kurikulum ang mga sumusunod. Una, mataas ang kalidad ng mga curricular na programa sa Pilipino tungo sa pagpapahusay ng mga kaalaman sa pagtuturo o research. Dahil pangalawa, malinang ang Pilipino hindi lamang basta kurso o linguistic na sistema ito kundi bilang na academic na disiplina. Pangatlo, ma-develop ang profesionalismo at etika ng pagtuturo at research sa Pilipino at ang pang-apat, matugunan ang mga pangangailangan ng mga guro sa Pilipino sa Isabela State University o maging sa Rehiyon 2. Kahalagan ng wikang akademiko. Marami na pong mga guro ngayon ang mayroong part-time jobs na fit sa kung anong skills meron sila at maraming guro ang nagtututo ng ibang bata para may extra income sila, pagpapalawak ng kaalaman upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa larangan ng akademiko. Kahalagahan ng pag-aaral. Ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa ating kapwa mag-aaral ay ito ay isang mahalagang salik ang wika sa komunikasyon. Sa pamamagitan ng maayos at angkop na paggamit ng wika, nagkakaroon ang gumagamit ito ng kakayahang kumuha at makapagbahagi ng kanyang kaalaman tungo sa kapwa at napapaunlad ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng pakikipagkapwa at pakikipag-interaksyon sa iyong kapwa-tao. Yan lang po. Ma'am. Tapos Okay, po, ma'am. salamat, Angie. So, ako na bahala bahagi kay Carpela sa tanong. Sumunod naman tayo sa susunod na mag-uulat, please. Sino ang susunod? Amin ako, Ikaw, ma'am. Angie? Okay, sige. Yun po na grupo, ma'am. At recorded po lahat namin sa amin, ma'am. Maganda. Ito po, Sige, ma'am. please. You can, parehas nung kaninang umaga. Sige, you can start. Salamat. Pero Excuse pwede me na po. within- Oo. Jasmine. Hindi pa po tapos ang
Monday group Semifinals? po, Group, madam. Monday group mo. Okay. Alin ang semifinals? Hindi pa tapos? Opo. Ikaw? Sa Aralin 4 po. Oh, sige. Last part. Okay, sige, Eran, sorry. Ay, hindi po ako yung Sino? share screen. Sino? Wait lang, Si wait Miss, lang. So, si Vina Ledesma, ang last? kami po yung magre-report, madam, Kayo ang pinakahuli? sa last. Oo Okay, po. sige, thank you. Nakita ra nimo? Makitara, ang pangalan mo pa lang. Wala pa, Vin. Kana Jazz. Wala pa po din. Sorry. Wala pa, day. Wait lang. Share screen. Replace Vina Ledesma with those people you'll see. Si Vina mo yung nag-share screen? Sige, siya na lang. Wait lang, ako sang i-cancel. Wala pa ga share screen. Naay mo tatak nga sa imo. Wait lang, try na ko balik. Ang Sige, nakalabas, Vina eh. Chelsea Caparida, you're sharing your screen. Sige, wait lang. Okay ka na. Okay na? Thank you. Kita mo na? Makita na. Ay, klaro na. Thank you. So, magandang hapon muli sa lahat. Magandang hapon po, Madam Loyla. So, ngayon ay narito na tayo sa Aralin 4 at ang topiko na aming tatalakayin kasama si Binibining Tricia Abadilla ay ang Filipino tungo sa synthesis ng kulturang pambansa. So, wika at kultura ay ang dalawang bagay na ating pag-uusapan sa pamamagitan ng pagbubuod ng mga ito. So, ang wika at kultura ay magkasalikop, magkakambal, magkahugpong, o magkabuhol. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi maaaring magkahiwalay ang wika at kultura dahil ito ay dalawang bagay na magkaugnay. So, tama ba? Kayo ba ay sang-ayon nito? Yes, reflection siya sa culture. Yes. So, upang malaman natin kung ito ba ay tama o upang sa ganun ay malaman natin ng ay magkaroon tayo ng deeper understanding. So, dumako tayo sa pambansang kultura. So, ano nga ba ang pambansang kultura? Nakikita ba yung sa shared screen, pambansang kultura? Nakikita, tungo sa synthesis ng kulturang pambansa. Yes, thank you, madam. So, mayroon ako ritong tatlong pagpapakahulugan ng pambansang kultura. Ito ay ayon kay Santiago, Robreco at Delmerin. So, una, ayon kay Santiago, bawat pangkat ng mga taong naninirahan sa isang bansa, bayan, pook o pamayanan ay may sariling kultura. Ang kultura sa payak na kahulugan ay ang sining, literatura, paniniwala at kaugalian ng isang pangkat ng mga taong nananahanan sa isang pamayanan. Pangalawa ay ayon kay Robreco. Ang kultura ay ang pangkabuuang pananaw ng mga tao sa isang lipunan, sa mundo at sa kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay hango sa paniniwala, tradisyon, uri ng pamumuhay, at iba pang mga bagay na nag-uugnay sa kanila at nagpapatibay sa bigkis na pagkakaisa ng isang nagpapalaganap ng kanilang pangkalahatang diwa, pananaw, kaugalian at adhikain. At ang panghuli ay ayon naman kay Delmerin. May dalawang uri ng kultura, ang material na kultura at di material na kultura. Pinubuo na material na kultura ang mga bagay
na nakikita at nahawak ang pisikal. Nabibilang dito ang mga kasangkapan, kasuotan, kagamitan, bahay at pagkain. Samantala, ang mga kaugalian, tradisyon, panitikan, musika, sayaw, paniniwala at relihiyon, pamahalaan at hanap buhay ay sumasaklaw sa di-material na kultura. So muli, gusto kong magtanong kung ano nga ba yung mga halimbawa ng ating pambansang kultura? Maari Wait. bang Tumawag ka na lang please para okay. kahit dalawa Okay. siguro. Okay, madam. So, Trisha Abadilla, ay magbigay ng isang halimbawa ng pambansang kultura. Trisha? Binibining Abadilla. Isa, ma'am. Parang siya siguro yung magre-report eh. Ma'am. Ay, Uda. Madungog ko. Student, ikaw ba yung working? Sige. Ma'am. Hindi ka ba yung working madungog student? ko. Ay, madam, maari po bang magtawag na laglain, madam? Yes, please. Oo. Miss Vina Ledesma. Yes, just sorry na out ko. Yeah, magbigay ng halimbawa ng ating pambansang kultura. Kahit isang halimbawa. Ay, murag na-out siguro. Continue Ma'am, na ako lang. ma'am. Sino yung nagsabi noon? Si? Ako, Lia, ma'am. Okay, sige please, Abadilla. Wika, Jazz. Ito wika. Okay, so ito ay dalawa man day akong tawagon. Ay magkanang Okay continue lang, na lang. Continue Okay, na lang please. Okay. So, ngayon muli ako magtatanong, tama ba o kayo ba isang ayon na ang wika at kultura ay hindi magkahiwalay dahil ito ay magkaugnay? Opo. Okay, so Importante silang dalawa. tama. So, pangalawa ay ang wika at kultura. So muli, ang wika at kultura ay hindi magkahiwalay. Sabi nga ni Angie, ito ay importante. So, alam naman natin lahat ang kahulugan ng wika, tama ba? So, Oo, opo. Apa. okay. So, gusto ko lang magbigay ng pagpapakahulugan. So, ito ay ayon kay Gleason. Ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. So, na-mention muli ang dalawang bagay kung saan ito ay ang wika na magkaugnay sila, ang wika at kultura. So, lastly ay panghuli ay ang pagkakaisa para sa pambansang wika at kultura. So, ito ay pagpatuloy ni Binibining Trisha. Trisha? Hello. Okay. Ngayon ay tatalakayin ko ang pagkakaisa para sa pambansang wika at kultura. Halimbawa nito ay buwan ng wika. Ang bawat wika ay angkop sa bawat kultura. Ano pat, ang bawat wika ay angkop na angkop sa kulturang kinabubuluhan nito. Magagamit din ang isang wikang hindi katutubo sa isang pamayanan, ngunit ito ay hindi kasimbisa ng wikang likas sa nasabing pook. Sa katotohanan, ang ganitong pangyayari ay malimit maganap sa bansang nasasakop ng ibang bansa. Natural lamang na
ng mananakop ang kanyang sariling wika sa kanyang nasasakupan. Isang halimbawa ay ang bansang Pilipinas na ilang daang taong sinakop ng mga Kastila. Sa panahong iyon ay pinilit ng mga Kastilang pairalin ang kanilang wika upang siyang gamitin ng mga Indios na may ibang kultura. Nakapasok din kung sa bagay sa ating bansa ang ilang kultura ng mga Kastila. Kalinsabay ng pag-airal ng kanilang wika ay relihiyon. Subalit, hindi sapat ang gayon upang maipahayag ng mga Pilipino sa wikang Kastila ang kanilang kaisipan maliban sa ilang mag-aaral sa Europa. Kalagahan ng wika sa pambansang kultura. Ito ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng iba't ibang aspeto sa ibang bansa. Ang wika ay nakatali sa ating kultura at kung sino tayo. Tayong lahat ay may tungkulin sa pagmamahal sa nilang bayan. Ang wikang Filipino ay ang nalalabing diwa ng ating damdaming makabayan at makabansang pagkakaisa at kailangan natin itong bigyan ng kaukulang pagpapahalaga. Question ako, ma'am. Yes, please. Sige. Anali Biberino. Ang aking tanong ay, bakit mahalaga ang wikang pambansa sa ating mga Pilipino? Mahalaga ang wikang pambansa sa ating Pilipino dahil ito ay nagsisilbi bilang pagkakakilanlan ng ating na tayo ay isang Pilipino. Yun lamang po. Okay. Ang pangalawa ko namang tatawagin ay si Hana May Almento. Dapat ba natin itong bigyang halaga? Almento? Ako na lang po. Angie, ikaw na lang, Angie. Dapat itong pahalagahan dahil ito ang sumusimbolo sa atin bilang pagkakaisa. Yan lang po. Yan lang, ma'am. Salamat, Trisha. So, Hana May, mamaya matatawag ka pa rin. Salamat, Angie, sa pagsagip. So, dadako na tayo sa finals na aralin. Yes po. Wala na natira? Wala na po. Wala Yun na na po, po ma'am. yung huli. Okay. So, ang lahat sa finals ay puros na video. Pwedeng kung may gusto magtanong, ititigil ang video, kung sino mga reporter ang gusto magtanong sa kaklase. Pwede ring tuloy-tuloy muna pagkatapos magtatanong pagkatapos na ng video lahat. Salamat. Play ko na po, ma'am. Oo, please. Nung mamarapatin, hayaan niyong punan namin ang kalaman ng iyong isipan upang makapagbigay kami ng kalaman at impormasyon na maipababaon sa inyo sa kasalukuyan. Pumunta tayo sa Aralin 1 kung saan wika ng politika, politika ng wika. Wika ng politika. Ang wika ay tulay sa pamalaan at mamamayan. Ang wika ay isang kasangkapang ginagamit ng bawat isa upang magkaunawaan at magkaintindihan, lalong-lalo na sa pamalaan, na ginagamit bilang isang medyum upang makapagpahayag ng kanilang mga plataporma at adhikain sa nasasakupan. Ganon rin ang naging gamit ng wika sa mamamayan. Ito ang nagsisilbing ginagamit upang maihayag ang kanilang mga sariling saloobin at hinanakit ukol sa pamamalakad at mga ginawang kilos ng pamalaan sistema ng pagpapatakbo sa bansa. Pangalawa,
Ang wika ay pasaporte sa sirkulasyon ng kapangyarihan, di keros. Ang wika ay kapangyarihan. Ito ay nauunawaan ng Espanyol at ng Amerikano. Ngunit sa pagitan ng dalawa, ang Amerikano ang nakakita ng wastong paggamit nito. At ito ay ang hindi pagkakait ng wikang kolonyal sa mga Indio. Ang pagpapalaganap sa kanila ng mga ito. Ang pagtuturo ng Ingles sa Filipino ay hindi nakakapagrebelde. Bagkus, naging masunurin tayo, naging pag-ayon sa atin ang lahat. Ang kanilang mga pamamalakad at mga hakbang ay bukas nating sinusunod. Ito ang kanilang paraan sa pakikipagkolonisasyon o pagkamkam sa kapangyarihan. Mga punto. Ginagamit ang wika sa pangangampanya. Ginagamit ang wika lalo na sa pangulo sa mahahalagang okasyon. Wika ang ginagamit ng politiko upang mahusay sa pakikipag-ugnayan sa pagpapaunlad ng bansa. Wika ay ginagamit sa pagpapaalam ng mahalagang isyu patungkol sa pamahalaan, gayon din sa mga politiko at iba pa. Kaalaman sa larangan ng politika. Kaakibat ng wika ang kapangyarihang kontrolin ang isipan ng mga tao kaya hindi na maialis ang paggamit nito upang itago ang katotohanan at bigyan ng iba't ibang kahulugan ang mga salita. Hawak ng tao ang susi kung papaano mapabuti ang lipunan ang wika. Ang wika ay nagmula sa salitang Latin na lingua na ang kahulugan ay dila. Ito isang sistemang gamit sa pakikipagtalastasan na binubuo ng mga simbolo at panuntunan. Ito ay isang paraan sa pagpapahayag ng damdamin at opinyon sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao. Ang wika ay nagagamit bilang instrumento ng komunikasyon dahil ginagamit ang wika upang ipahayag ang ating damdamin, pangangailangan at iniisip sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan ng isang tao sa lahat ng pagkakataon. Ang wika ay may taglay na malalim, malawak at natatanging kaalaman at karunungan. Kung mahusay nating magagamit ito sa ating buhay at iba-iba pang mga aspeto nito ay masasabi ngang magbubunga ito ng kaunlaran at karunungan. Pumunta tayo sa kabilang pisngi ng ating temang wika ng politika, politika ng wika. Ngayon ay narito na tayo sa politika ng wika. Una, ano nga ba ang politika? Politika, ito ang nagsisilbing instrumento sa organisadong kontrol sa isang tao sa komunidad. Mga punto. Ang wika ay nagsisilbing instrumento nagpagkontrol sa kamay ng mga kapangyarihan. At instrumento naman ng pakikibagay o pag-iwas at pagtutol sa parte ng mga biktima ng kapangyarihan. Ang politika ng wika ay isang perspektiba na sumusuri sa mga epekto sa wika ng tagisan ng kapangyarihan. Angkop na angkop ang ganitong perspektiba sa pag-unawa ng patakaran ng wika sa sitwasyong kolonyal. Ipinakikita nito, halimbawa, ang malalalim na motibong politikal na nakakubli sa mga pinaka-inosenteng desisyon tungkol sa mga patakarang pangwika, na ang mga ito ay hindi lamang simpleng pagsunod sa lohika ng mabisang komunikasyon, kundi manifestasyon ng isang malawak na estratehiya ng paglupig o dominasyon. Kahit simpleng spiker o taal na spiker ay maaaring maging tagapaglupig ng isang wika kung patuloy itong nagsasalita ng wika, hindi nauunawaan ng kanyang kausap. Ikalawang aralin, ang Filipino sa Internet. Ano ang Internet? Internet ang pinakamalaking aklatan ngayon at walang isang textbook ang makakatapat dito. Ang Internet ay mula sa dalawang pinagsamang salita na inter at networking. Binago ng Internet ang pamaraan ng pagtuturo at kung saan ito maaaring mangyari o magkaroon ng pagkatuto.
sa tulong ng Integrated Virtual Learning Environment o IVLE na gawa sa Singapore o gamit ang bago ngayong Sakai Collaboration and Learning Environment o kaya Google Classroom na maaari ng sabay-sabay nag-aaral ang mga estudyanteng malayo sa isa't isa at sa guro. Batay sa pananaliksik na ginagawa ng Internet Society 2015 noong 2012 mula sa 10,000 kataong sumasagot sa survey na galing sa 20 bansa sa buong mundo. Masasabing 78% ang nagsasabing napakahalaga ng internet para magkaroon sila ng daan sa kaalaman at edukasyon. 76% ang nagsasabing gumamit sila ng internet kahit isang beses na isang araw. 70% ang gumagamit ng social media. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Ginang Rayla Dismukes. Naway hayaan ninyo akong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Rica May, mga paniniwala sa wika. Mahalaga ang pag-unawa ng mga paniniwala sa wika o ang language beliefs dahil ibinibunyag nito ang mga pagpapahalaga at dahilan sa paggamit, hindi paggamit ng isang partikular na wika. Ang internet sa wikang Filipino, ang nagsisilbing tulay sa mabisang komunikasyon, mas epektibong pakikipagtalastasan at mas epektibong pakikipag-ugnayan. Ano-ano kaya ang mga layunin ng internet sa wikang Filipino? Narito ang mga layunin ng internet sa wikang Filipino. Ang paggamit ng internet ay maaari rin mapahusay ang kasanayan sa pananaliksik at pag-aaral ng Filipino. Mapalawak at mapayaman ang ating wika sa pamamagitan ng internet. Pagkalap ng mga impormasyon sa online. Magandang hapon. Ako nga po pala si Angie Salomon at iulat ko ito. Binago nga ba ng internet ang payong lipunan at wika? So ayon sa mga nakuha kong datos, kaling kay Ginoong Gerard Pangat Concepcion na galing sa Universidad ng Pilipinas ng Diliman, sa dalawang lungsod ng National Capital Region, kung saan sa Pasay at Makati, saan pinakamalaking Pilipino ang aktibong gumagamit ng internet. Batay sa resulta ng survey, 56.8% o karamihan sa mga kalahok ay nag-uulat na wikang Filipino ang pinakagusto nilang gamitin sa internet. Dahil nga, ito ang kanilang unang wika at kinagisnan kaya madali lang itong gamitin. Pangalawa, wikang Filipino sa pakikipag-usap sa pagitan ng Filipino lumalabas na 68.14% pagpili ng wikang Filipino sa pakikipag-usap sa kapwa Pilipino sa iba't ibang anyo ng komunikasyon sa internet. Dahil mas mabilis ang daloy ng komunikasyon, pag tayo ay nagkakaintindihan at parehong ginagamit ang tatlo. 6.6% ginagamit ang wikang Filipino upang hindi mapahiya kung sakaling magkakamali. Dahil madali itong gamitin at dahil nakasanayan na nila ito, kaya maliit lang ang chance na mali sapagkat ito ay nakasanayan na. So, panglima, .15% mga nagsasabing madali at mabilis at magaan ng komunikasyon sa paggamit ng wikang Filipino sa internet. Na ayon sa mga nasabi ko, mas mabilis ang daloy ng komunikasyon lalo na't nagkakaintindihan. So pang-anim, 21.56% lumitaw ang salitang dahil Pilipino at nasa Pilipinas. Dahil nga ito ang kanilang unang wika at dyan na lumaki, talangin hindi na mahihirapan sa pagkikipagkomunikasyon. Ngunit, di porket ikaw ay pinanganak dito sa Pilipinas at ikaw rin ay Pilipino ay mahusay ka na sa wikang Filipino. Ito rin ay nakadepende sa kung ano ang iyong mga nakasanayan na wika at pamilyang kinalakihan mo.
Dahil may ilan Ingles ang wikang ginagamit kahit nasa Pilipinas. Halimbawa dito sa Pilipinas, pag ikaw ay nasa mayaman na pamilya, Ingles ang kadalasan ginagamit, pero may ilan naman na kahit mayaman, wikang Filipino pa rin ang ginagamit. Na nasa edad na 12 pataas at halos lahat ay araw-araw kung mag-i-internet gamit ang kanilang smartphone o computer para sa pakikipagkomunikasyon, pananaliksik at iba pa. Dahil nga sa makabagong panahon na kung saan ang internet ay patuloy na lumalago at hindi nag-iit sa mga kabataan na gumagamit ng cellphone at computer, at sa panahon ngayon, pabataan ng pabata ang gumagamit sa tinatawag na internet dahil nga sa internet kadalasan nagaganap ang transaksyon. Pause muna tayo kasi may tatanong kami. At sabayan niyo akong kumanta ng happy birthday. Tas yung sino yung last, siya yung magsasagot ng tanong. Okay? Parang umano ang screen. Open sa mic. Yes po, ma'am. Pinost ko po, ma'am. G. Parang lumaki ang screen, parang Yes. Ma'am. Lag. Dito di naman po nag-zoom. Okay ra sa inyo? Okay lang po. Okay lang. Hello. Ika daw imong instruction G. Channel. Magtatanong ako, tapos kakanta tayo ng happy birthday. Tapos kung sino yung last, siya yung magsasagot ng tanong na. Okay. Amen. Sabayan yung Okay. open nyo ng happy birthday. Okay. Open na mic. Open mic, Pero magduwa guys. dyan. One, two, three, go. Happy birthday to you. Anali Dudurino, may tatanong ako sa iyo. Dudurino? Yes. May tatanong ako sa iyo. Ito, paano naging isang kasingkapan ng wika sa pagkamkam ng kapangyarihan? Ulitin ko. Yes, Yes, ma'am. G. Putol-putol, G. Dudurino? Yes. Ay, Rodel. Ito po ang tanong. Paano naging isang kasangkapan ng wika sa pagkamkam ng kapangyarihan? Dahil ang wika ay ang ginagamit. Paano naging isang kasangkapan ang wika sa pagkamkam ng kapangyarihan? Pasiglag. Continue lang, ma'am. Sige. Nya na lang tayo mag-oral ikaw man. So, paano binago na internet ang wika? Una, pinabilis ang daloy ng komunikasyon. Pinabilis ng internet ang transaksyon dahil nga ang internet ay napakalawak.
tulad ng mga kaganapan ngayon dahil sa COVID at tayo ay nasa online class. Dahil sa internet, kaya tayo nakakapag ganito, tulad ng mga naiulat ko ngayon, dahil tulong to ng internet na napasa ko ito sa inyo. Pangalawa, itinuturo ang wastong baybay. Dahil nga sa internet, parang isang click mo lang, kay daming sagot na lalabas. Dahil pwede mo nang i-search ang tamang pagbaybay, mayroon ding diksyonaryo na nakabatay sa wikang Filipino. Pangatlo, nadadagdagan ang kaalaman o bokabularyo dahil sa pagsasaliksik gamit ng internet. So, napepreserba ang wikang Filipino sa pamagitan ng pagpapasapasa ng kaalaman. At napalawak ang kaisipan dahil sa tulong ng internet. Pang-apat, mga online influencer. Ang magandang halimbawa dyan ay, dahil sa ating kapanahunan, isa ang mga vlogger sa magandang halimbawa sa naghihikayat sa paggamit ng wikang Filipino nang sa gayon sila ay ma-impluwensyahan ng mga manunood lalo na sa mga banyagang nais matuto sa ating wika. Unima, social media accounts. Ang social media ang siyang nag-impluwensya sa atin patungkol sa ating wika dahil dito nagaganap ang transaksyon, magbahagi ng impormasyon at iba pa. At ang mabisang ginagamit na wika ay ang wikang Filipino dahil karamihan sa atin ay naiintindihan ito dahil itinuturo na ito sa atin ng paulit-ulit. At kahit hindi ka pa nakapag-aral nito, talagang wikang Filipino ang siyang maririnig, maparadyo, TV at iba pa. Kaya ito naging mabisa sa social media dahil ito ay naiintindihan ng lahat. At dahil sa patuloy na pagdaloy ng internet, sa ibang anggulo, may masamang dulot rin ito sa status ng pangwika. Paano ito naaapektuhan? Text, nariyan si miscommunication. Dahil sa gramatika, baybay at ang paggamit ng simbolo. Social media post, kadalasan ito ay makikita sa mga social media na kung saan iniiba ang wastong pagbaybay. Hindi wastong paggamit ng simbolo, lalabas na magkaka-miscommunication dahil sa hindi wastong paggamit ng mga text. Hanggat patok ang internet, dadami rin ng mga peke na sources. Magandang halimbawa nito ay mga peking sources patungkol sa wikang Filipino. At hindi lamang sa wika, apektado rin ang lahat ng bagay na konektado sa internet dahil nga ang internet ngayon ay napakalawak, kay dami ng mga hacker at iba pa. Pangatlo, minsan may masamang dulot ang internet na tila nalilimutan natin ang ating wika at mas pinagtuunan ang ibang wika. Halimbawa nito ay social media at napadalas. Stop sa daw, Day. Excuse me, Aji. Day. Stop sa. Day. Excuse me, Aji. Naapektuhan media na accounts na. Aji. Day. Aji. Stop sa daw. Naka-view na ko. So, yan. Sige. Yan na tong classroom. Ask daw sa tang ma'am. Basta. Wala din siya kabaon sa itong video. Mausad. So, sa kwarto, nahulong. Nag-chat sa akong mama. Dili simusod siya, ma'am. Nyara, paminawin sana ko. Kung maaari kung may magbibideo dyan na pwede maka-video lang sa pinaka-last yung kakanta ng happy birthday, yun na lang para matapos na rin ang inyong pag-uulat. Ino-open ko ang laptop ko hanggang hindi pa ma-open, matagal naglo-loading. Murag next week siguro ni Tiwas na yung gingon.
kung maaari kung may magbibideo dyan na pwede maka-video lang sa pinaka-last yung kakanta ng happy birthday, yun na lang para matapos na rin ang inyong pag-uulat. Ino-open ko ang laptop ko hanggang hindi pa ma-open, matagal naglo-loading. So, close na lang na to. Natay klase sunod rundam? Wala. And Sino lang ba siguro wala sa ka? GK. Sige. Tungod yun sa happy birthday, Jud. Salamat sa happy birthday ni mo, dam. Di Nanabitaw mo happy pwede mo birthday kanta, ka. basta way mag-birthday. Anak, bito ko ni mong ako nalay kanta. Sunod, ikaw. Ano sa decision na to, dam? Nyara, may design si mami. Pwede Red daw. Ay, huwag na. Muan na lang tayo. Wala man. Kuwat lang ta signal ni Ma'am Pif. Sige, ngunit sa pwede matapos nyo, but paki-video ang Naman na, next year na natin tatapusin ang mga natitira or i-upload nyo na lang please ang video na ginawa ninyo kasi di ba ready-made naman yun. Siguro na, oy. Nasayo para na sumaham ko. Dahil i-review na lang natin siya next year. Next year? Kasi hindi siya mo-meet next meeting. Si next year, uy. Next year naman na. Next year na natin tatapusin ang mga natitira or i-upload nyo na lang please ang video na ginawa ninyo kasi di ba ready-made naman yon natapos naman. Si ma'am kay nag-ask sa question sa inyo day nga kung sa decision ninyo i-end ba ninyo karon or sa man ipadayon ba ninyo? Wala Bahuay laptop ko. Send na lang ang link sa YouTube ni Ma'am Day. Ako i-send din ang link sa YouTube. Patay mag-vlogger naman tayo. Here naman tayo. And na lang kay gamay raman sad ta. Mao gani ako lang na-send. I-send na lang ni Moji ang link ni Subscribe Ma'am. ako channel. Sige. 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 Comment me. Like and Salamat share. Shopee. Comment mo nga, salamat Lazada. Lazada is the one. Sige na putulang mo maestra. Pwede na ma-out, G. Pwede na. Okay, thank you, G. Thank you. So yun daw. Bye guys. Bye-bye.